May tanong ang dalagang si Stephanie. Bakit daw kaya nung naglakad siya sa tabing dagat ng Barangay Tagas sa San Jose, Camarines Sur, bigla na lang tumayo ang kanyang buhok? Kahit araw-araw na nagja-jogging ang magbabarkadang Stephanie, Angel at Camille sa kahabaan ng Lagonoy Gulf sa Barangay Tagas sa San Jose, Camarines Sur, tumataas pa rin daw ang kanilang balahibo sa ganda ng dalampasigan. Pumupunta po kami doon sa Tagas para po mag-jogging and mag-picture taking po kasi gustong-gusto po namin na nakikita yung sunrise. At nito lang July 12, hapon daw sila nag-jogging. At muli, nasaksihan nila ang makatindig balahibong ganda ng dagat sa dapit hapon. Mahilig po talaga ako mag-take ng pictures ng sunrise and sunset. Kaya po, madalas po kami doon. Pero hindi lang daw balahibo nila ang tumayo, pati raw ang kanilang buhok. Dahil daw sa nakunan ng kanilang kamera. Amazing! Ano nga bang meron sa dalampasigan ng Lagonoy? Ang Barangay Tagas, isa sa 6 na barangay sa kahabaan ng Lagonoy Gulf sa bayan ng San Jose sa Camarines Sur. Ang pangunahing hanap buhay rito, pangingisda. Yun nga lang, naka-quarantine pa rin ang buong probinsya. Bawal muna ang mga turista. Mga residente lang muna ang pwedeng mamasyal. Katulad nga ng magbabarkadang Camille, Stephanie at Angel. Madalas po kami doon every morning, pero hindi po namin alam kung bakit napag-desisyon na namin na pumunta po doon ng hapon. Yung una po, ayaw pong sumama ni Ate Camille kasi nga po, gusto niya po, wag na muna daw po kami pumunta doon. Kaso po, pinilit namin po siya. Gustong-gusto po talaga namin na pumunta doon sa dagat. At nung nakarating na nga sila sa tabing dagat, nangyari ang hindi inasahan. Habang po nag-take kami ng pictures, parang may napansin po si Angel. Sabi niya po, Ate, Steph, yung buhok mo po parang tumatayo. Hindi po ako naniniwala at first at hindi ko rin po sila pinapansin. Pero nung nakita ko po, natawa talaga kaming dalawa. Tinititigan niya lang po yung buhok ko. And then tinanong ko po siya kung bakit tinuro niya po yung buhok ko. Tapos sabi niya daw po, tumataas. Tapos nung una po, parang okay lang sa akin kasi nakatali po nun yung buhok ko. Kala ko po yung hangin. Pero nung pinicturean niya, nakita ko na sobrang taas po talaga ng buhok ko na parang hindi na po hangin yung nagdadala nun. Doon na sila, kinilabutan! Habang tumatagal po, syempre nagtataka and natatakot na po kami. Kasi nga po, first time and then nakakatakot na yung paligid doon. And kami lang po talagang tatlo ang nandun. Sa takot, ang tatlo nagsitakbuhan. Pero kahit tumatakbo sila, nakataas pa rin daw ang ilang hibla ng kanilang mga buhok. At nagpatuloy daw ang kakatuwang pangyayaring ito sa loob ng 30 minuto. Nung nandun po kami sa lugar na yon, tumataas po talaga yung buhok namin. Wala na po kami doon, nandun na po kami sa maraming tao. Bumaba na po siya, as in normal na lang po. Ipinakita namin ang nakunang video ng tatlo sa kanilang mga kapitbahay. Nakakapagtataka lang talaga. Minsan lang yung mangyari dito sa amin eh. Hindi lang naman nakakita ng ganyan. Takot ako bilang nagtayuan yung mga balahibo ko. Malaking palaisipan para sa lahat. Bakit nagsitaasan ang kanilang mga buhok? Tumaas ang balahibo ng mga tiga-barangay Tagas, San Jose, Camarines Sur nung nakita nila ang videong ito. Kuha sa dalampasigan ng Lagonoy Gulf kung saan kusang tumataas ang buhok ng kanilang kababayan na si Stephanie. Nung pinicturean niya, nakita ko na sobrang taas po talaga ng buhok ko na parang hindi na po hangin yung nagdadala nun. Habang tumatagal po, nagtataka and natatakot na po kami. Kasi nga po, first time and then nakakatakot na yung paligid doon. And kami lang po talagang tatlo ang nandun.
ako nung nakita ko yung video, first time ko lang. Takot ako bilang nagtayuan yung mga balahibo ko. Ang hair racing experience ni Steph ipinasuri namin sa physics teacher ng Philippine Science High School sa Bicol Region na si Andrew Tenorio. Ayon sa kanya, ang pag-angat ng buhok ni Steph kayang-kayang ipaliwanag ng siyensya. According to Coulomb's law, like charges repel and unlike charges attract. Nagiging electrically charged ang katawan ng mga tao kapag ang katawan ng tao ay nagkaroon ng contact sa isang electrically charged na object. At may isa pa kaming natuklasan. Nagbabanta pala ang sama ng panahon nung nakunan ang pagtaas ng buhok ni Steph sa dalampasigan. Dahil dito, ayon kay Sir Andrew, ang kinatatayuan daw noon ni na Steph maituturing na positively charged region. Humanda ng mag-nosebleed, mga bes! Ang pagtayo ng buhok ng mga bata ay senyales na ang katawan nila ay electrically charged. At ang pagtutulak-tulakan ng mga charges na to ay makikita ang epekto sa ating mga buhok sapagkat ito ang pinakamanipis at pinakamagaan na parte ng katawan ng tao. Ang ganitong konsepto, maihahalin tulad daw kung paano gumagana ang mga Van de Graaff generator o yung generator na nakikita sa mga science museum o exhibit kung saan tumatayo ang buhok ng sinumang hahawak dito. Posibleng makuryente pero sa sitwasyon natin sa Pilipinas na napakataas ng moisture, agad namang mawawala ang electrical charge sa katawan natin. Ang ganito mga pangyayari ay delikado kasi ito ay nagsisilbing early warning na posibleng may dumating na kidlat. Pag naka-experience tayo ng ganitong mga sitwasyon, kailangan tayong lumayo sa mga matataas na puno kasi ito ang kalimitang tinatamaan ng kidlat. As much as possible, tayo ay yumuko, stay low as possible at pagdikitin ang sakong ng ating mga paa. Nito lang Biyernes, kasama si Sir Andrew, binalikan nila ang lugar kung saan nakuha ng tumayo ang buhok ni na Steph. Muli kayang tatayo ang kanilang buhok. Ating muli subukan kung tatayo ba ang buhok ni Steph sa ganitong kondisyon ng panahon. So nakita natin na after 20 minutes, hindi tumayo ang buhok ni Steph. Una makikita natin na ang kaulatan ay mayroong mga high and light clouds. Hindi katulad nung sa video ni Steph na meron tayong mga thunderstorm clouds na pwedeng mag-create ng mga lightnings at magbigay ng charges dito sa kalupaan. Kung ating i-check ang humidity ngayon, ito ay halos 70%. Ibig sabihin ito ay moist, hindi katulad nung panahon na tumaas ang buhok ni Steph na ito ay napakababa. Since walang thunderstorm clouds ngayon, wala ring electrical charges na naandito sa lupa. Paano po nag-connect yung pagtaas ng buhok ko sa kidlat po? Ang kidlat kasi ay nangyayari kapag meron tayong charge sa ulat at meron din tayong charge sa lupa. Doon sa video nyo, ang dumaloy sa inyo ay mga charges na magkakapareho. Ang epekto nito ay makikita natin sa ating mga buhok dahil ang buhok natin ay napakagaan at maninipis. So ganun ang nangyari. Sa pagtutulakan ng mga charges, ang buhok ay biglang tumuwid. Doon nyo nakita na tumayo ang inyong mga buhok. Lesson for the day. Huwag agad manindig ang balahibo sa mga kakatuwang pangyayari. Dahil sa malamang may paliwanag dyan ang agham na hindi lang makakadagdag sa ating kaalaman, kundi maaari ring magligtas sa atin sa kapahamakan. Mga kapuso, kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.